Hello, ka-organic. Good evening. So, nandito ako ngayon sa garden. Ipapakita ko sa inyo yung trabaho kanina. Ayan. Tinapos ko talaga siya hanggang dun sa dulo. Isang long plot. So, na-transplant ako ng bok choy. Ayan. Ganito siya kaliit. Tapos, yung ginawa ko dito is nag-mulching ako. Yung ginamit ko is yung mga ang tawag yun, mga nalanta na mga organic matter, mga plant residues, yung mga mulberries, mga damo na pinapakain sa rabbit namin. Halo na ito siya, yung manure ng rabbit at saka yung plant residues. Ayan, hanggang doon yan sa dulo. So, experiment lang ako na experiment hanggang ma-perfect ko talaga or kung sa ano pa makuha ko talaga yung tamang timpla kung sa kape pa, kasi natuto tayo sa mga experience natin sa buhay. Kailangan natin matuto para maging expert. Ayan. So yun, try and try hanggang sa mag perfect. Tapos hindi man available yung vermicast namin, ito yung alternative way ko para maging mataba pa rin sila kahit walang vermicast. Yung pamamaraan ko nito is nagtanim ako nito yung bok choy, and then yun lang, nilagyan ko dito sa taas ng ito yung sinabi ko nga kanina, yung plant residues galing dun sa rabitan namin. So sa gilid niya may mga tanim yan siya na ito, yung garlic chives, kasi nga makatulong din ito para pantaboy ng peste sa ating mga gulayan, yung more especially sa mga ito, katulad nitong bok choy, mga leafy vegetables, para hindi atakihin ng mga peste yung mga leafy vegetables. Nagtanim ako nito, tested and proven, kaya nga pinaparami ko sila dito sa garden namin. Ayan, every plot meron talaga yung mga ganito, yung garlic chives, kasi itong garlic chives double purpose ito siya. Pwede siya triple purpose pala, tatlo yung purpose nito. Yung first is pantaboy sa peste, para hindi magdapo dito sa, hindi nila atakihin ang ating mga leafy vegetables. Second, dahil garlic chive siya, pwede siya ilamas or ihalo sa sausawan pag magsuba-suba ka. And then third, pwede rin siya gulayin, kasi ako mahilig ako mag search, mag research, ganun, mag study ganun, tapos apply agad. Ayan, living by experiment. Mahilig ako dun magkuha ng mga ideas sa internet na ganun, tapos ina-apply ko talaga kaagad para hindi ko makalimutan, tapos maka-learn ako ganun. So ito, nakita ko ito sa internet, ito yung garlic chives, ginagawa nilang ulam, isa sa gulay nila ito, yung gina-blanch nila, mga quick blanch, mga 5 seconds ganun, yung para lang maglambot itong dito, itong niya, ito lahat para maglambot na. And then ayun, iluto na naman siya pag maglambot na, kunin sa kumukulong tubig, and then i-drain, tapos igisa na naman together with oyster sauce and lamas. Yun na, kompletong lamas na. So yummy, kasi gitry ko din ito magluto dito sa farm. So yun, masarap talaga siya. Pwede na pag naga-diet ka or naga low carb diet ka, pwede mo ito i-try.
nag-reduce ka ng kanin. Kasi ano ito palang kainin mo, busog ka na. Parang ayaw mo nang kumain ng kanin. Yun yung na-experience ko nung nagtry ako magluto nito. Nabusog talaga ako dito. Yan, kasi yung bunganga mo busy dito sa kanguya. Hindi mo na maisip pa magkain ng kanin. Kasi nga, yung bunganga mo busy sa panguya nito. Nguya ka na nguya, parang kambing joke. Ayan, so I'm hopeful and anong tawag dito, yung nag-expect talaga ako na marami mag-order sa akin ito in the future, kasi nga bihira lang or minsan lang yung nagatanim nito. So ako, yun, action agad, pinaparami ko siya para pag may bili na bulto-bulto or bundle-bundle, ayan, or kilo-kilo, makabigay ako agad. Tsaka magkapera na din. Ayan. So ang pag-harvest nito is hanggang dito. Ito. Dito siya ikat. Kasi magtubo pa siya ulit. So yung nakita ko sa ibang bansa, dun sa video, sa YouTube, mga ganun. Pag search ko, yung binili nila is dito lang hanggang dito. From dito hanggang doon sa taas, hindi na kasali yung roots niya. So ito lang yung binibenta, ito lang. Tapos ang pagluto, yung sinabi ko kanina na lagyan ng oyster sauce, ayan, i-chop nila twice from here hanggang dito. So isa na yan siya, isa, and then dito hanggang dito, yung sa tip niya is kinuha, hindi kasali yun. Bali dalawang cut, isang cut, dalawang cut, and then yun na, basta yun yung yun yung way nila na pagluto ng garlic chives. Ayan. So ayan, garlic chives pa rin yan siya kung din sa dulo, di maklaro. So meron ako dito, nagtanim talaga ako ng garlic chives sa isang long plot, kasi nga dapat maging handa tayo, para pag may mag-order, bigay agad. Ayan, nakasupply tayo kaagad. So ito yung yung tinanim ko na garlic chives. Medyo mataas na itong video ko, pero hayaan nyo na, pagtiisan nyo na. I want to share with you about my plants here. So ito na, ayan na yung gitanim ko na garlic chives. Ganito na sila katangkad. So yung pagtanim ko nito, di ba pinutol ito hanggang dito, and then kinuha ko siya tapos yun, gi-separate ko na naman, and then gi-transplant. So nabilis lang siya magtubo. Ito na siya, super young pa niya. So malalaman mo kung kung ang tawag nito, mature na yung leaves niya, kasi yung leaves niya pag mature na is malapad na, tsaka medyo gahi-gahi or tiga-tiga sa Ilonggo. So na siya. Pasensya na sa dialect na ginagamit ko. Ang daming dialect ginagamit ko, the way I speak. Yan, hanggang din sa dulo dito. So after 1 month nito, parang palay na ito siya tingnan, kasi nga ganito na siya, magiging ganito siya ka dami, magiging ganito karami ang isang ganito.
garlic chives. So, yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Go organic!